Yun guys, kumusta na kayo? So ngayon lang ulit ako makakapag-vlog no ng ako lang ako lang mismo. Parang talking video lang no. So ano ko lang kayo, so i-update ko lang kayo sa buhay-buhay namin. So this past year, no, siguro kasi ma-upload ko to by January na. No, marami pa kasi akong backlogs no. So abangan niyo na lang yung mga upload ko. Meron pa kaming upload meron pa akong upload para sa Christmas na nakakita-kita kami ng family ko. So, update ko lang kayo guys na yung mga shit. Uy, hindi ko naman. So, yun guys, ang pangit ang buhok. So, yun guys, pasensya na sa mga commercial. So, update ko lang kayo dun sa mga nangyari sa amin kung may gusto nyo mong malaman or kung hindi, sa iba na lang po kayo manood. So, pero sana maging interesting to para sa inyo. So, enumerate ko lang yung mga na ano namin, na-achieve ng family namin nitong 2025, no? So, yung isa sa mga na-achieve namin is yung e-bike namin. So, I'm sure napanood nyo na. Yung iba kong videos, nung acquire namin yun, binayaran namin, first drive, no? First try, marami na ako na-upload. Nakapunta na rin kami kung saan yan. Around dito sa amin banda. So, yung e-bike po namin kinuha namin just because para makapag-travel kami from point A to point B within dito sa aming subdivision sa Pasinaya, no, sa Cavite. So hindi pa namin siya nalalabas papunta ng bayan o sa highway kasi tatakot kami baka mahuli kami. So isa pa yung ito gusto ko rin siyang ilabas sana papunta doon sa may Kurumaki mismo. Kurumaki kasi yung brand ng e-bike namin. So kung sana siyang ilabas sana, madala doon since kailangan niya na magpa change oil. No? So hindi namin siya may labas-labas kasi tatawag kaming mahuli ng MMDA, no? Kung sino man pwede manghuli doon. Kasi sa highway yun banda eh. Although may daanan papunta doon na medyo malayo kasi siya. So wala pa kaming time, no? Medyo busy kasi these days, di ba? So isa yun sa mga pinaka gustong-gusto ko na acquire namin this year kasi nung unang-unang buwan namin dito, mamalengke kami, nagsisimba, wala kaming lalakad sa initan, mainit, tapos Makati, syempre, init sa Cavite, iba eh. Sa Manila, kumbaga, direktang init dito, iba yung temperature dito. So, malinsangan, tapos, yun nga, mataod, mausok. Syempre, ako naman, hindi ko naman para kumuha ko agad ng mga mamahalin. Kahit sa mura lang muna, no? Dahil din yan sa kapatid ko na babae, no? So, katulong siya sa pagkuha namin nito. So, kung ako lang mismo, sa tingin ko, matatagalan pa, pero makakakuha ng mga, pero matagal-tagal pa. Pero dahil tinulungan kami ng kapatid ko, no? Na makakuha, no? Kahit pa paano, na-achieve namin siya, na-checkan namin siya sa isa sa mga checklist namin yun. Yun, yung e-bike na yan. So, isa pa, siya, convenient na sa amin from bahay, papunta ng simbahan, papunta ng palengke, grocery, ng mall. Kasi may mall na dito bagong gawa. So, actually hindi siya mall, para siyang, siya, hypermarket, ganun. So, Fortune King, yan. Marami na rin kaming mapupuntahan. Tapos, hindi na mapapagod yung misis ko sa kakasundo at hatid sundo sa panganay ko, saka sa bunso ko, no? Kasi dati yung panganay ko, pinapaano ko lang yun eh. Pinapa-service lang namin siya. Saka sa lola ng classmate niya. So ngayon, kahit pa paano, nakahatid sundo na siya ng mama niya. Ako kasi hindi ako pwede magsundo kasi yung pasok niya, tatamaan yung pasok ko. So may pasok din sa trabaho. So yun guys, ang pangalawa is yung aking biggest gift sa aking sarili for the past ilang years na nagtatrabaho ako. In-upgrade ko yung aking PC. No, kasi yung PC ko dati is kailangan puntahan natin guys. Yung PC ko dati, lang yun siya. Mini PC. Siya yung Lenovo ba yun? Siya na sa mga nakasampay guys. Lenovo. Siya nalagay. Ayan, ito guys. Ayan. Ito yung dati kong PC nang nagsimula akong mag-vlog. Ito na yung ginagamit ko pang edit, no? So,
hindi pa sa sira. Gumagana siya. 100% siyang working. Yun nga lang, siyempre sa tagal ng panahon, 2025, napalitan ko na siya. Ano siya, sobrang bagal na niya. Tapos siyempre yung storage niya, maliit lang. So yun. Bumili ako ng PC na somehow gaming PC. So doon na ako naglalaro. At natutuwa ako kasi yung mga nalalaro, hindi ko nalalaro dati. No? Dati kasi gamer ako guys eh. Kung hindi nyo alam, may gamer po ako. Marami po akong pinapangarap na laruin na games na dati tinitingnan, pinapanood ko lang sa YouTube. Ngayon nalalaro ko na siya sa PC ko ngayon. Although hindi siya kasing powerful ng mga 30 series, 40 series. Alam nyo na yun sa mga gamer, alam nyo naman yung meaning nun. Nasa 20 series lang yung yung GPU, no? So, para sa akin, more than enough na siya. So, yun ang pinaka-biggest gift ko sa sarili ko na na-achieve ko this year na masasabi ko na talagang akin talaga. So, in-upgrade ko siya kasi nga gusto kong maglaro ng games, mga games na gusto ko siyang ma-achieve, gusto ko ma-chikan. Tapos, isa pa, dahil sobrang bagal na ng isang PC, kailangan ko na medyo mabilis na PC para mas mabilis ako mag-edit kasi nagpa-vlog na ako guys. So, kailangan kong ng mas maayos na editing software. Actually, same pa rin naman editing software ko pala. CapCut pa din. Pero, gusto ko na mas mabilis ko siyang matapos. Ma-render, ma-upload. Yun. Kasi, mahirap mag-edit na mabagal yung PC mo. Tapos, meron kang hinahabol na oras na mag-edit kasi nga, ginagawa ko siya after work. So, parang limited lang din yung time ko para makapag-edit. So, kailangan ko mas mabilis na PC para ma-edit ko siya at ma-upload ko rin siya. Kasi ang ginagawa ko guys, salitan ako mag-upload eh. Nyari, January 1, January 3, January 5. Ganun ako mag-upload guys. So, hindi ako nag-upload dati everyday ako mag-upload. Nung masipag pa ako mag-vlog yan. Ngayon kasi, parang limited na talaga yung time ko kasi siyempre tinutulungan ko yung misis ko after work, sa gawaing bahay. Yan. Siyempre rin ako sa mga anak ko, kulitan din, di ba? So, kailangan mas mabilis yung PC, mabilis ako matapos, mabilis ako makapag-upload, may schedule ko siya on time para yung YouTube ko ay hindi matenga, no? So, another one is kahit paano, survive na kami. Yan. Isa yan sa mga na-achieve namin kasi nababawas-bawasan na yung mga utang namin. So, unti-unti na kami nakakabayad in a sense. Meron pa din, malaki pa rin, pero nakagawa kami ng paraan at ng disiplina para makapagbayad kami on time doon sa mga deliverables namin bukod sa bills. So, yun ang isa sa mga achievement talaga namin mag-asawa. At tuwan-tuwa kami dahil nagagawa na namin yun at nakakabili kami ng mga bagay para sa bahay na hindi namin nagagawa noon, na kahit pa paano nalalaanan namin yung mga kailangan namin paglaanan. So, isa pa, guys, yung nakakakain na kami ng kahit pa paano, kahit every 2 sahod, every 2 sahod, 3 sahod, nakakain kami sa labas, no? Dati kasi nung nasa Metro Manila kami, bibihira, no? Talagang pili lang yung mga araw na nakakain kami kasi laki ng upa dun eh. Dito medyo maliit lang, kaya nakakapagdalaan ka talaga kasi siyempre maganda rin, di ba, may bonding kayo, tapos nakakain kayo sa labas. Siyempre pangarap yan ng mga tatay eh. So, ayun. So, isa yun sa mga naging achievement namin. At saka, isa sa mga biggest achievement namin this year is yung nakakapaglaan na kami para panregalo sa mga kamag-anak namin, sa mga kamag-anak namin sa Manila, dito sa Cavite. So, dun pa lang okay na ako. Okay na si Mrs. kasi dati hindi namin nagagawa yan. Although, nasa alang-alang namin yung panghanda namin sa Pasko dahil sa pangyayari na yun. At least, di ba, nagawa naman ng paraan na mapaglaanan yung pangregalo kasi pangit naman yung kung hindi ka na napaghanda, wala ka pang paregalo, di ba? Okay, wala ka pareho. Hindi naman sa inaano ko yung iba, pero kasi sa amin, particularly sa amin, either the two, matawid namin. No? So, masayang-masaya na kami sa ganun. Kasi for the past ilang taon na kami mag-asawa, actually, habang sinushoot ko ito ngayon, ay anniversary po namin, ng wedding anniversary namin, 9th wedding anniversary namin, December 29. So, I think makapanood nyo pa to. Tagal-tagal pa. Pero sana, pag napanood nyo to, maging inspiration din sa inyo yung mga naging achievement namin, mag-asawa, ang naming pamilya, na
magawa yung mga bagay na hindi namin akalaing magagawa na namin ngayon. So, hindi naman lumaki ang sahod ni Kuya Sir. Wala pa rin ako sinasahod sa social media. Vlog-vlog lang, video-video lang. Ayun, for documentation lang. O kung kumita man in the future, edi thanks God. Kung hindi man, thanks pa rin God, di ba? Ang mahalaga lang naman is marunong ka makontento sa meron ka at magpasalamat ka kay Lord habang ginigising ka niya. Kasi every day is another day, no? So kahapon talo ka, o ngayon pwede ka manalo, no? Basta gumising ka, lumaban ka, magtrabaho ka maayos, huwag gumawa na masama sa iba. Okay na yun. Magagawin mo lang yung nakapagpasaya sa'yo at yung makakapagpabuti sa'yo, sa kalooban mo. O na hindi ka nakakatapak ng ibang tao. So gawin mo lang kung anong gusto mo. So yun ang advice ko sa inyo, guys. So disiplina, okay? Itong vlog na to ay para sa pag ano ko sa inyo na maging disiplinado din, no? Na ilaan ang mga bagay-bagay, pera, panahon, oras sa mga dapat ipaglaanan, no? Huwag nating sayangin yung mga oras na meron tayo or pera na meron tayo kasi sayang eh, di ba? Hindi mo na mapabalik pag nagastos mo na, pag dumaan na, no? So make every second counts. Yeah. So maraming salamat sa panonood, guys. So sana hindi kayo naumay sa mukha ko. Taba ako na talaga. So thank you guys. Maraming salamat sa panonood. God bless. Thank you. Subscribe ka, guys, ha.